Dito na tayo. So yun na nga po, mali po tayo ng nasakyan na yan. Ito pong train na to. And nandito na po ako sa Yurmala. And nandito mas maganda pa rin pala ang Boracay kasi ito na siguro yung center ng beach. Ang galing, no? Paano kaya na-form itong parang when it comes to traveling, ang gusto ko is Hi, annyeong! Welcome back to my channel. My name is Robin, and if you're new to this channel, I make contents related to my life as an OFW. So I moved from South Korea, and now I'm living in Riga, Latvia. For today's video, we're going to visit to a nearby beach. It's called the Yurmala Beach. It's one of the famous attractions here in Latvia. So from my current place, it's going to take us about 50-minute train ride. Ito po yung itsura niya. So yan, nandito na tayo sa labas ng bahay. Papunta po tayo ng Yurmala Beach. Andyan lang yung bahay ko sa likod. Tapos po ito yung makikita. Papunta ng train station. Nilalakad ko lang po ito. Akit na tayo na train station. So ganito pala yung train station sa probinsya. Dito na tayo. So the next train departing for Tukums ay 12:19. Nandito tayo ngayon sa may Solitude. Tapos ang bababaan natin is sa Majore. So maghihintay pa tayo ng roughly 20 minutes. So meanwhile, ito yung nakikita ko from the train station. Meron akong nakikita cherry blossoms. I'm not sure kung cherry blossoms to or yung plum blossom. Parang anytime may susugod na mga zombies dito. Walking Dead na ewan. So mamili ako ng ticket sa Mobili. Oh, look at that. Tapos may view kanya ganyan sa labas. Sockets, pwede kayo mag-charge. Ayan, nag-stop muna kami dito sa isang train station. So yun na nga po, mali po tayo ng nasakyan na train. Naligaw po ako kasi akala ko papunta to ng beach. Tapos makita-kita ko ako na lang yung tao. Last stop na pala to. So bumaba po ako dito. Mag-isa lang ako. Sobrang laki. It's super modern. It's so clean. Nakita niyo naman po yung loob niya. So bumaba na po ako ng train kasi mali po na nasakyan. Ito pong train na to is papunta na po ulit ng Central Station. So let's wait for another 20 minutes para sa next train going to Yurmala. Pasok tayo dito. So may nakita kong Rimi dito. Malapit sa train station. Hanap lang tayo ng mababao na drinks. Or mayroon ako nakikitang bread dito. Magbaan tayo ng croissant. Magbaan tayo ng croissant and some drinks. Nakabili din ako nitong orange juice from Rimi. So may baon na tayo. I'm happy. I think yung mga delays and stops natin, may reason yun. May baon na tayo sa train. Some juice and bread. So this time I'm sure ito na yung sasakyan natin. Na-check ko na yung time. Dito na tayo ngayon sa Yurmala Beach. May mga fresco dining dito. Which is gustong-gusto ng mga Europeans na magbilad sa araw.
Na-observe ko rin po dahil marapit siya sa beach. Maraming mga properties na tinayo dito. Ang daming shops and restaurants. Just like this one. Di ba ang cute lang? Restaurant po yan. Sobrang sulit yung 2 euros ko sa train ride. Kung ganito naman yung pupuntahan mo. Nagpunta lang sila dito para mag-chill. So most of them are like drinking there. Magbenta ng mga abubot, accessories. Ayan o, kung gusto niyo ng mga souvenirs. Marami rin nagbebenta ng souvenirs dyan. So 1.5 euros yung Yurmala na ref magnet. Akalain mo bang beachfront to? Kung titira ako dito sa Latvia, siguro dito ako mag-i-invest sa Yurmala. Ayan, magkano kaya ang properties dito? So nakalagay dyan magkano siya per square meters. It's like 108 per square meters. Tapos yung isang property is 110,000. 131,000 yung kagaya nito. May nakikita pa akong parang church dun sa dulo. Ang breakfast is only 15 euros. Try ko kayo mag-check-in dyan one time. So marami palang mga hotels dito sa area na to. At makikita nyo, walang masyadong kumakain. Orthodox Church, malapit dito. Bawal daw po mag-video sa loob, so dito na lang ako sa labas. Kaya nandito na po ako sa Yurmala, and nandito ako malapit sa isang Russian Orthodox Church. Hanapin natin yung coastline para doon tayo kumain ng bread and magmerienda tayo. Tingnan mo sa kabilang side naman, parang mga blue na yan. Para siyang singkamas na blue. Sorry for the lack of a better term. So kanina dito po tayo naglakad. So itong buong stretch na yan, and lakarin nyo lang hanggang doon sa dulo. I think we're walking towards the right direction. Dito kaya tayo kumain. It's a little bit pricey though. Parang 19 euros ang mga soup. So ito yung menu nila sa labas. So may mga 10 euros, 9 euros for the pasta. Ang ganda lang itong BMW. Karamihan sa mga tourists dito ay mga Briton. Welcome to Yurmala Beach. Dito po yan sa Yurmala in Latvia. So this is like the Boracay of Riga. Pero malamig po yung tubig dito kaya hindi pwedeng mag-swim. As in, mas pino pa yata ito sa Boracay. Mukhang malamig po. Nafe-feel ko na yung hangin mula sa beach and sobrang lamig niya. Gusto ko ditong pumunta every weekend. Malapit lang po siya sa bahay and mura lang po yung pamasahe. Yung pinakamalapit na restaurant ay nandun sa likod. Literal na 2 takbo lang. Nandiyan ka na sa beachfront. Well, mas maganda pa rin pala ang Boracay kasi tingnan nyo. Black yung sun dito sa part na to. Tapos hanggang dun pa yun sa dulo. Kumbaga sa Boracay may station 1, station 2. Hanggang dun pa yun sa kabilang dulo. May ginagawa dito oh. Sana sa summer bukas na to. Para pagbalik ko. May bago na tayong tambayan. So, hanap tayo na makakainan dito. Dito tayo sa Rendezvous Restaurant. Nandito ngayon tayo sa isang restaurant sa malapit sa Yurmala Beach. Potato dumplings. Chicken with potatoes. And I have here the black Americano. I'm enjoying my vacation here at Yurmala. So let's review our food. Umorder ako ng 2 dishes. Yung isa ay yung mashed potatoes, or they call it chicken stroganoff with mashed potatoes. It tastes like, you know, the normal mashed potatoes with sour cream and some dill. And yung dumplings with mashed potatoes and a little bit of meat and mushrooms. To be honest, pareho lang sila ng lasa.
Nag-explore lang po ako ng mga bahay-bahay dito. So yun, nagustuhan ko talaga yung vibes dito. Para siyang Boracay na less crowded, pero maraming establishments, maraming bars and cafes around the beach. Parang ang sarap mag-retire dito sa lugar na to. Tingnan niyo yung mga puno, yung sky, sobrang peaceful. Yeah, ganito po yung mga bahay dito. Ayan o, may CCTVs din po sa labas. Ang gagawin lang natin, maglalakad tayo from here hanggang sa dulo, hanggang makita natin yung beach. Spring na nga pala ngayon at ang unang indicator ng spring ay pag bumukas na tong Canary. Di ko na abutan yung cherry blossoms. Ayan o, nakikita nyo ba yung parang purple na yan? Last week siguro yung full bloom niyan. Ito na yung second entrance papunta sa beach. Kabilang dulo na po ito ng street na to. Ito na siguro yung center ng beach. Ang cute ng baby, nilagay niya sa gitna. So ito yung kabilang side ng beach. Nandun tayo kanina, doon sa dulo. Nung hinahanap ko nasa ng mga tao sa Latvia, andito lang pala kayo. Sa may Baltic Beach Hotel. Breeding ground din siguro ng mga seagulls. Look at that. Ang galing, no? Paano kaya na-form itong parang sandbar sa gitna? Kasi may tubig dito sa kabila, tapos dun sa kabila meron din. Tapos sand yung gitna niya. So ito yung Baltic Beach Hotel malapit sa Jurmala Beach. So may ginawa silang pathway dito para hindi ka malagyan ng sand sa inyong shoes. Yan, nagbibilad lang po ang ating mga kaibigang Latvians dito sa labas. Kailangan mo pa bang pumunta ng Greece or ng Italy para ma-experience to? Katabing bahay ko lang pala. It's 1st of May and it's Labor Day. It's a national holiday here in Latvia. When we think about savings or pag-iipon, we commonly think about it as saving money, but actually it's about saving your health overall. Kasi hindi lahat tungkol sa pera. Gusto ko lang i-point out dito na it's important to take a break from time to time. And especially kapag ganitong holidays, ginagrab ko talaga yung opportunity na makapag-travel, to explore new areas, to try different things, like trying different foods, or yung mga hindi ko pa nagagawa sa buhay, because I believe that life is too short and I don't want to live in a certain environment na didiktahan ako kung ano yung gusto kong or kung ano yung dapat kong gawin. Para sa akin, tipirin mo na ako sa lahat. Wag lang sa food and experiences. So when it comes to experiences, malaking reward para sa akin yung makapag-travel. When it comes to traveling, ang gusto ko is yung simple lang, hindi masyadong magastos, hindi luxurious. Yung kagaya nito na sumakay lang ako sa train, nag-explore ako ng beach, nag-explore ako ng bagong city. Marami akong nakikilala. I mean, not personally, but marami akong nakikitang bagong tao. So, yun yung mga gusto ko about pagta-travel. I learn more about the culture and yung mga moments like this will remind you na sobrang laki pala ng mundo, no? Nung tinitingnan ko siya sa Google Maps, itong Jurmala Beach ay malapit sa Baltic Sea. So, sino mag-aakala na makakapunta ako dito? It's facing Sweden. So, malapit po ako sa Sweden, sa Norway, and Denmark, tsaka sa Finland. Yan, nabuhay na yung mga bars and cafes and restaurants. Naiwan po ako ng train. 1 minute lang yung na-miss ko pero naiwan po ako. So yung 1-day journey is only 2.26 euros. So nandito tayo ngayon sa gitna ng train track. Bumaba na tayo sa Solitude from Jurmala. And just like that,
nandito na tayo sa forest na lagi nating nilalakaran. Malapit na tayo sa bahay. Thank you so much for joining me in this video. Sana may natutunan kayo kahit papano. Ang point talaga na itong video na to is to highlight the importance of taking some time for yourself. Huwag natin kalimutan yung sarili natin. We only have one life and we should make the most out of it.